Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amro from Japan, Kabayan. Pisces. Habol tayo. This reading is for you. Maraming salamat muna sa dalawa agad. Subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba nandito na ito. This is a general reading, magkaibang general sa personal. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, have the Capricorn, the Moon, and number 2. 2 hours, 2 days, 2 weeks, or 2 months. Kung April ngayon, April, May, June, mga ganun. Or weeks man siya, day man siya, yun. Or, yun. 2 is also a balancing, no? Kailangan mong magkaroon ng balancing when it comes to yourself, balancing when it comes sa mga aspeto ng buhay mo, balancing when it comes to a partnership. Partnership, iba-iba partnership. Kapatid, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho, lahat ng partnership. No, kailangan mo is balance. And also, nandito yung sitwasyon na may mga uilusyonin ka or nandito rin yung sitwasyon sa iba sa inyo na gusto mong tumakas sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo. No? Gusto mo nang tumakas or aalis ka or tatakas ka doon sa sitwasyon. Nagkakaroon ka ng subconscious, no? Nandito rin yung may mga i-imaginein ka sa iba sa inyo, ay, dito pala to. Moon pala to, visit. O, diba? O, ganun din, o. Kumbagahan din pa rin yung mga emotions o may mga sitwasyon na may minsan siguro may point ka o part ng buhay mo na pinipigilan mo yung sarili mo. Halimbawa, about sa galit, ganyan, sa nakita ko dito, nagkakaroon ka ng shadow self, ganyan, o yung anino sa nakaraan, no? Iba sa inyo, baka may mga situation na nagkakaroon sa inyo ng reflection, ganyan, o baka may mga sitwasyon na kailangan mong tapusin, no? Nahandi yung sitwasyon na pag-iisip kasi ito pag-iisip sa mga bagay-bagay. Yun. And you need to trust more to your intuition dito sa nakita ko dito. Huwag kayong magpigil ng galit, kumbaga, kailangan nyo rin kasi mag-speak out dito. Kaya nga dito we have the 2, diba? Ibig sabihin is you need to balance. 2 kasi also, diba February is your birthday. Yan. Trust ka sa intuition mo. Kung kinakailangan na mag-share ka ng iyong feelings sa iba, sa trusted person mo, i-resolve yung mga dapat i-resolve sa nakita ko dito. No? If ever may mga unfinished business pa kayo na pinagdadaanan. No, Pisces. Sa iba naman sa inyo, nandito yung sitwasyon na yes, meron yung Capricorn, Leo, Cancer, and Libra. Yun. May mga sitwasyon na you need to commit. Siguro you are committed pa rin sa emotions or committed pa rin sa mga bagay sa nakaraan. Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na kailangan mo na rin ng forgiveness or kailangan na rin ng pagkakasundo or kailangan na ng pagkakaisa. Nandito yung sitwasyon na pinag-uusapan ka, no? Maaari makareceive ka ng information or communication o may mga memory ka na iisipin, mga problema, kumbaga. Yun. May mga anxiety, mga small problem, may mga nagchichismis sa'yo, tulad nga sabi ko sa'yo, mga madadaldal. Minsan dadaan ka sa point ng buhay mo na pwede kang mabalisa o may pagkabalisa. Ganon. Andito yung situation din na maaaring makareceive ka ng gift or yung tulad nga ng sabi ko, baka communication sa iba or papuri or makakaramdam ka ng kasiyahan sa nakita ko dito. Andito yung situation na you need to commit yourself sa mga tao na minamahal mo, sa mga tao na trust mo, friend mo man yan, kapatid mo man yan. Kasi parang nandito ka pa sa sitwasyon na to, no? Parang may mga
unresolved situation sa nakikita ko dito. No, hindi yung nakakumit ka pa rin dun sa bagay na yun. Siguro, need is a communication, no? When it comes dito is, kailangan dito is communication. May mga iisipin ka rin sa nakikita ko dito. Yan, may mga iisipin ka. Handun yung handun yung, parang you have a purpose sa isang bagay o sitwasyon sa nakaraan na maaaring kasi nandito rin kasi si emotions, di ba? Na nakapagbigay siya ng emotions, ganyan, or thinking sa nakita ko dito. You need to resolve. Makaka-receive ka ng gift, or magbibigay ka ng gift, or may dapat kang pagbigyan ng pagmamahal, or may taon magbibigay sa'yo ng pagmamahal. May pagtulong, ako nakikita dito. May mga papuri. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka pa rin sa mga pwede mong pagkatiwalaan na tao, no? Sa nakikita ko dito, kasi maaring may mga tao na close relationship mo or friend mo man yan, na maaring pinag-uusapan ka or i-chismis niya yung mga sinasabi mo. Mag-ingat ka pa rin sa nakikita ko dito. And syempre, kung may mga problema ka na pinagdadaanan, i-share mo sa mga tao na pwede mong pagkatiwala. Tulad ng sabi ko kanina. Magkakaroon ng mga promises, iba is commitment or partnership or dealing or contract. Yan yung sa nakita ko dito, no? Maaring may mga makipag-connect sa'yo. Ganyan. May mga cycle ng buhay mo na maaring magbago or cycle ng buhay mo sa nakaraan na kailangan i-resolve. Yan. Tingnan natin. May mga joy and happiness ka naman na mararamdaman kahit papaano. Ano ang energy ni Pisces? Ano po ito? Okay. Energy mo this week, andito ka sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na oo, nagkaroon ng mga massive changes o nagkaroon ng isang situation sa buhay mo na hindi naging maganda. Nagkaroon na, kumbaga may isang relationship, ipasok mo yung sarili mo na medyo may lamat na siya, no, sa nakita ko dito. Na maaaring hindi kayo nagkakasundo, maaaring hindi kayo nag-uusap, or binilak mo siya, or ang sitwasyon na ayaw kanya kausapin, or vice versa tayo. Nakikita ko rin sa'yo, yung energy mo ngayon kasi, alam mo yung pag-iwas sa isang sitwasyon sa buhay mo, na nagkakaroon ka ng disappointment, umiiwas ka, or hinahanap mo yung kasagutan, or hinahanap mo yung sarili mo, no? Sa buhay mo, yung sitwasyon na ikasisiya mo. Pero ang nakita ko sa'yo dito, hindi mo, kasi ang ano ka rin kasi dito is you need to talk dito sa nakita ko to. Pag-aralan mong maigi, o alamin mong maigi, o kung kinakailangan na magkaroon ka ng bagong way ng pakikipag-usap, o bagong way ng, yun nga, communication sa tao na hindi nag-good sa'yo, or unresolved situation, siguro kailangan mong pag-aralang maigi yun. O kung kailangan may mga i-change, ganun. And syempre, sinasabi rin dito na kailangan confident ka. Huwag mong takasan yung isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo na hindi siya ma-resolve. Sa nakita ko dito, no? Kasi at the end, ikaw rin yung mahihirapan dito. Yun. Kaya ang energy mo this week is, yung may mga didesisyonan ka na maaaring hindi mo madesisyonan, mahihirapan ka, may mga kakausapin ka, or may kakausap sa'yo na maaaring hindi kakausapin, or hindi mo kausapin. Diyan na nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hindi mo na pahalagahan. Ganun. May mga mischances sa iba. Kuhanin mo lang yung sa'yo. May mga mischances happen sa buhay mo.
Kumbaga, may hindi magtatapos na isang sitwasyon sa buhay mo. Hindi pa magtatapos. Pero, ang nakikita ko dito, hinahanapan mo siya or hindi ko alam kung ikaw ang lumalayo or lumalayo sila. Yung nakikita ko eh. Yun. Oo nga, no? Tama nga. Yun, hindi yung mga bagay na yun nakikita ko sa iyo. You need to use your mind and intellect if you want to talk, to crossroad, or kailangan mong pumili or to pursue yung mga idea na gusto mong mangyari sa buhay mo. Gawin mo. No? Kailangan sa'yo kasi this time is a mental clarity. Kailangan sa'yo is to communicate. Kailangan sa'yo is a new journey or mag-i-force mo yung bagay na idea na yun sa nakita ko dito. Kuhanin mo na yun sa'yo doon na. Alamin mo yung katotohanan. And syempre, yung being a truth sa sarili. Number 1 kasi yun eh. Parang andito kasi iba sa inyo na nakukot in the middle kayo ng situation sa iba. Parang hindi yung sitwasyon na naninimbang pa kayo or hindi yung mga sitwasyon na pinag-iisipan niyo pa muna maigi. Or someone thinking sa'yo na gusto kanya kausapin pero ayaw mo siya kausapin. Parating sa'yo. Maaring may tao dito na ikaw or someone na medyo may takot. Hindi niya kasi alam kung kakausapin ka niya or ite-text ka ba niya, kakausapin ka ba niya, o paano siya makikipag-connect. Hindi niya alam. Ipasok mo kung sino yun sa buhay mo. Tingnan natin ang parating. Naku, parating eh. Ano ba yun? Bakit po ito ang parating sa kanya? Ano yung sabihin? Ano? Ano ba yun? Ano ba ito? Okay. Ano po nga dito to? Okay. Ang parating sa'yo, andito ka sa sitwasyon mo na maaring ihiwalay mo yung sarili mo o magkakaroon ng paghihiwalay o ihiwalay mo yung sarili mo. Kasi parang nakikita ko dito magsasarili ka or ang nakikita ko sa'yo parang hindi ko nakikita na magkakaroon ng iba kasi yung gusto mo kasi andito si family. Ibig sabihin, tataha ka ng ibang landas o tataha ka ng ibang direksyon sa buhay mo. Ihiwalay mo or i-divide mo yung sarili mo. Maring sa family mo, sa relationship mo, or kung sino man siya sa buhay mo. Sa nakita ko ito, parang mas gugusto mo pang kasama yung iba or vice versa tayo ha. Or someone dito is mas gugustuhin pa nila na ihiwalay yung sarili niya sa'yo. Kasi may separation tayo nakikita dito. Gano'n, na may iba siyang direction o may itong taon to is may iba siyang tinatahak sa buhay niya. Yun. And then yung isa dito, ang nakita ko is nai-stuck siya. Gano'n. So iba naman sa inyo, parating sa inyo, yun nga, separation, ganyan. O kaya, makaka-receive ka ng communication sa isang tao o sa dalawa man yan, tatlo man yan, o kapamilya mo man yan, kasama mo sa trabaho yan. Para magkaroon ka ng communication sa kanya or text message man yan na maaari disappointment mo or masaktan ka dito sa kanya. No? Maaring may mga masabi siya na hindi mo magustuhan, maaring conflict yon, ma-disappoint ka, magkaroon ng intense or iba dito, this unexpected of low of emotion, maaring mga sorrow, depression, heartache, or malito ka. Baka sa iba sa inyo, malito ka na iyong tatahakin o malito ka sa mga gusto mong gawin o malito ka sa isang sitwasyon mo na magaganap sa buhay mo. Ganun. Maaring handito rin yung isang sitwasyon sa iba sa inyo na i-remove mo yung sarili mo sa isang grupo or i-remove mo yung sarili mo sa isang sitwasyon. Nandito rin kasi si family. Yun na nakikita ko dito.
Kaya, yun, may mga sadness ako nakikita sa'yo. May lungkot, kumaga. May mga pain, sorrow, feeling hopeless. Yun, sa nakita ko sa iba sa inyo, may heartache talaga. Tingnan natin ang dapat iwasan. Yung ano ang mga lumalabas dito ha, ibig sabihin is kailangan yung gawing guide to. Ibig sabihin, kung magkaroon man talaga ng unexpected na conflict, ibig sabihin, you need to be patient. Huwag ka lang makipagtalo, abaan mo na lang yung pasensya mo, kung magkaroon man ng disappointment, yung mga ganun. O kaya para maiwasan mo yung mga ganung parte ng buhay mo, kung medyo hindi nagkakaintindihan ang isang relationship or isang foundation na yan, mas magandang pag-usapan yung maigi kaysa hindi kayo mag-usap. Ganun na mga ano nun ha. Para mas maintindihan nyo paano nyo i-relate o itatapal tong situation natin na mga warning dito ha sa inyong buhay. Hindi yung ano, marami kasi nagsasabi na, may bangat naman ng reading kasi hindi kayo marunong mag-analyze. You need to analyze our reading. Kaya nga mas maganda na makikita nyo yung mga negative, hindi man siya actually negative na warning para mas maiwasan natin yung negative happen sa buhay natin. Sana mas maintindihan nyo yan at lawakan nyo yung sarili nyo ha. Huwag lang puro positive kasi walang mangyayaring positive kung hindi mo alam kung ano yung kailangan mong maging aware, saan at ano. Okay? Alam mo, ang nakikita ko sa'yo, ang dami mong iniisip this time. Pisces. Dapat mong iwasan ito. Anak ko? Oh, ano yun? ang daming thinking lang Pisces Okay, iwasan mo daw isang sitwasyon sa buhay mo na yung you are not taking action at hindi ka maging aware. Ganun. Kumbaga, you need to be aware sa feelings ng ibang tao, sa pakikipag-communicate. Yan. Kailangan mo rin iwasan mo rin magkaroon ng mga sitwasyon na ma-feeling stuck ka sa mga bagay o sitwasyon na meron ka sa buhay mo. Take it action, ibig sabihin. Huwag ka lang maghintay. No? Iba sa inyo kasi baka naghihintay lang kayo na may maganap o mangyari yung mga gusto nyong nasa isip nyo. Huwag ka lang maghintay. Kasi as long as naghihintay ka, may ista ka dyan. Parang pako yan diba? May ista ka lang doon. Kailangan mo rin mag-action. You need to take it action. You need to moving forward. Kailangan sa isang motivation. Iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi mo planuhin yung mga bagay o sitwasyon. Lalo na when it comes to talking. Ganyan. Isipin mo maigi yung sinasabi mo. Makakagood ba or makagiging hindi ba makakasakit? Mga ganun. Diba? Yung mga actions mo. You need to be aware. Kailangan is do your passion. Sinasabi rin dito is also trust mo yung universe sa mga i-offer niya sa'yo, na ipaparating niya sa'yo into your intuition. No? And you need to trust to your intuition. Para sa akin, siguro, magkaiba kasi yung yung utak sa intuition. Para sa akin magkaiba yun. Kasi pag utak, parang gagamit ka ng dumadaan kasi yung utak sa pride. Alam mo yung pride? Ganun. Hindi na nila naiisip at hindi na nila, di ba pag galit ang tao, hindi na nila naiisip yung intuition nila. Kasi galit yung puso nila, galit yung yung gusto lang nilang masasabi nila. Yun. No? Kaya kailangan ng soap talaga no? Soap lang, no? Para maging okay yung weeks mo o yung months mo, no? Sa nakita ko dito. Iwasan mo din yung hindi ka maging responsable sa mga bagay o sitwasyon na maganap o magaganap sa buhay mo kasi isa ka rin doon
sa pangyayari na yon. Halimbawa, nagkaroon ng pag-aaway. Huwag mong sabihin na, kasi kasalanan niya lang. So, no. Ibig sabihin, may kasalanan ka rin. Huwag mo lang sasabihin na may kasalanan lang siya. Kasi ganun. Kailangan sa inyo is magkaintindihan. Example ko lang to ha. Ibig sabihin, alamin mong maigi kung ano yung pinaguhugutan ng bawat isa. Diba? Ganun. Example ko lang yun na sabi ko sa inyo. Kailangan din is maging being a truth and also take responsible dun sa mga bagay o sitwasyon na magaganap o mangyari sa buhay mo. Kung kailangan pagsisihan, ganyan sa nakita ko dito. Kasi nakita ko dito, may tao na gusto makipag-usap sa'yo. Pero maaring hindi mo siya gusto kausapin. No? Or kaya naman maaring mag-uusap na kayo, hindi nagiging maganda ang pinag-uusapan nyo. Nagkakaroon lang ng rejection o nagkakaroon lang ng sitwasyon na hindi maganda. Kumbaga, maaring isa rin sa inyo is ayaw rin kasi magpatalo. Kaya kaya kinalalabasan is sadness. No? Or maaring may nakita rin akong bully sa iba, or nandun talaga yung may mga tension pa talaga na hindi pa totally na-resolve. Kailangan mo rin kasi magtiwala sa sarili mo at magtiwala rin sa iba. Kung kinakailangan na ibalik o i-resolve, wag lang yung, pero nasa sa inyo yun na paano mo i-resolve yung problem mo. Love. Ano ba yun? Love is sa lahat. Sarili, kasama sa trabaho, karelasyon, magulang, anak, kaibigan. Bakit ito po? Okay, when it comes to a love, itong sitwasyon na to, sa nakita ko dito, paulit-ulit lang naman kayo hindi nare-resolve. Kumbaga, ibig sabihin, magkaroon man kayo ng pag-uusap or magkaroon man kayo ng togetherness again or harmony, darating pa rin yung time na magkakaroon at mauulit muli. Paulit-ulit lang yung cycle nyo, actually. No, yun kaya ang nangyayari sa inyo, darating na lang kayo sa point talaga na magkakaroon na talaga ng separation. Kasi, isa sa inyo or pareho kayo na hindi kayo nagbibigay ng hard work and effort in a relationship. Diba? Yun ang nakikita ko. Yun. Maaaring iba sa inyo, nagkaroon na talaga ng mga rejection, nagkaroon na ng abandonment. Sa nakita ko na iba dito, handin yung pagtitiis o pagtitimpi in a relationship. Ginagawa ang lahat para magkaroon ng pagkakaisang muli dito sa iba sa iba. Kumbaga nagkakaroon, ginagawa niya yung lahat para magkaroon ng pagsasaayos. Sa iba naman, they always rejected or hindi yung sitwasyon na palaging paulit-ulit yung cycle nyo. So nakita ko dito. Kasi ang nakita ko dito, yung isa kasi tumatalikod no? Lumidistance siya sa nakita ko dito. Isa dito want to be independent din kasi talaga. Sa nakita, or maaring iba na talaga is nagkaroon na talaga ng total separation because of the other person. Ganyan, kung kayo magkarelasyon nito o pamilya mo siya o sino man siya sa buhay mo, isa sa inyo is still stuck dun sa in relationship na nahihirapan siya. Sa nakita ko dito, parang nakulong siya dun sa sitwasyon. Huwag ka lang manifest. Kailangan mo rin mag-action dito. Kailangan mo rin magkaroon ng clarity. No, kasi sa ngayon kasi, paulit-ulit lang yung situation. Kumbaga, maaaring isa sa inyo ayaw makipag-commit, ganyan. Umiiwas or tumatalikod, ganyan. Kailangan talaga sa inyo is paliwanagan. No? Kaya nandito ka kay 29. Kailangan talaga sa iyo is 25. Kailangan sa iyo is 9. Hindi tama talaga to. Money ni Pisces. Parang nakita ko na yan kanina. Parang nakita ko. Saan ko ba
may nakita. Parang nakita ko siya. Oo nga, parang nakita ko. Oh, okay. When it comes to your money, Pisces. Sa nakita ko sa'yo, maaaring iba, may problema kayo sa pera nyo or may mga hardship happen sa buhay nyo. Sa pera mo, pinag-iisipan mo naman actually kung dapat o kinakailangan ba na, halimbawa, bumili ka. Pinag-isipan mo siyang maigi, yung kung mahalaga ba yan or hindi. Kaso may mga sitwasyon lang talaga na hindi mo ma-let go sa sarili mo. May mga sitwasyon na wala kang magawa, kundi bilihin yun. Ganyan. Kahit na alam mo yung tama sa mali, bibili mo pa rin siya. Ganun nakikita ko sa iyo. Yun. Nagiging organized ka naman. Sasabihin ko kedo nagiging organized ka naman. Kaso may mga point lang talaga na hindi mo papigil yung sarili mo. Ganyan. Siguro, dahil sa gusto mo, ganyan, di ba? Binavalue mo naman siya, kaso, nai-stagnant kasi siya. Yun na nakikita ko. Kumbaga, may mga point o may mga cycle ng buhay mo na hindi mo kayang i-release. Ganyan. Maaaring naglalagay ka ng mga order sa iyong court, di ba? Maaaring ganoon. Tapos kapag inaalam mo kung kailangan mo yun, pero pari kailangan mo pala, gusto mo pala, di ba? Kaya may mga point na wala ka rin magawa. Mailalabas at malalabas mo pa rin siya. Yun ang nakikita ko sa iba. Nagiging matalino ka naman sa pera. Matalino ka nga sa pera, kaso, yun lang. May mga point lang na hindi mo mabago sa sarili. May magpapa-dental clinic ba? Parang iba dito may magpapa-dental clinic. Iba sa inyo, may alaga ba kayong hayop, aso, pusa? Ganyan. Tingnan natin ang opportunity mo pa. So, iba sa inyo, maaring ikaw or someone is may masakit sa bandang tiyan, may masakit ang bandang tiyan, o may sakit sa bandang tiyan. So, iba rin medyo ingat kayo, when it comes to a throat, ganyan. O kaya yung sa paghinga, sa nakikita ko dito, ingat kayo. Baka nahihirapan kayong huminga, may mga ubo, sipon, or sakit sa may throat. Kung ano man yung mga dinadaanan ng hangin, mga ganyan. Hindi ko lang alam kung mayroon kayo sa kidney, or bladder. Tingnan natin ang iyong opportunity. Ngayon na, naloko na. Ay, nahulo. Para may bumaliktad kasi. Ayun, di ba? May bumaliktad siya. Okay, ang opportunity mo, sa nakita ko dito, maaring makaka-receive ka ng text message or communication sa isang tao sa buhay mo. Maaring tao na malapit sa'yo, ganyan, kapatid mo, or tao na hindi mo na pinahahalagahan, mga ganun. Yan, magkakaroon daw ng communication. Maaring ito is pagaling kay Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Yun. Maaring makaka-receive ka ng communication doon, or magkakaroon kayo ng lakad, ganyan, or magkakaroon kayo ng pag-uusap. Or pero nakikita ko dito, siguro sa iba is the past na to, sa nakita ko ito, pero mag-ingat kayo, yung mga, hindi naman kay lahat kasi general tayo, pero mas maganda na yung mag-ingat kayo, ha? May nakikita kasi ako dito na tao na pwede kang ma-scam dito. Tao na sarili niya lang iniisip niya, tao na may taong makasirili, sakim,
may tao na gagamitin ka niya o manggagamit o may tao na de-abusing you. Maaaring abusuhin ka niya sa kabaitan mo or vice versa tayo. O kaya naman, hindi ka niya i-value the way na gusto mong, yung kalma may sinasabi ka sa kanya. Hindi niya kanya pakikinggan. Ganyan. Yun, kumbaga, mag-go to the flow lang siya, pero papasok lang siya sa kabilang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Mga ganun. Kuhanin mo lang sa'yo dun na. Mag-ingat kayo when it comes sa mga marireceive nyo. Lalo na, marireceive nyo yung mga susulatan nyo, o kaya mga gift, string, mga ganyan. Kasi nga sabi ko, baka ma-scam kayo, diba? Mas maganda na mag-ingat tayo. Kasi alam mo naman ang panahon ngayon, diba? Huwag kayong basta-basta na makikinig na magagaling magsalita, kay suganyo, kasi ganyan. Yan yung mga after 8 years, after 8 months, magiging okay, mga ganyan. Yung o-offeran ka ng kung ano, pero at the end, hanggang salita lang pala. Yun, mag-ingat kayo. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung may mga utang na hindi nabayaran sa nakita ko dito, kasi wala siyang pambayad pa rin. No, kung may mga nangutang sa'yo, maaaring hindi ka pa rin nila mabayaran, o kung may mangungutang sa'yo, maaaring hindi ka niya mabayaran. Yan, baka may mangutang sa'yo. Or, andito yung situation na may mga unpaid debit akong nakikita sa inyo. Maaaring may mga hindi pa natatapos na babayarin. No, mag-ingat kayo doon sa nakikita ko dito. Basta mag-ingat kayo. Hindi masamang mag-ingat. Ingat kayo sa mga user, ha. Tingnan natin. Advice Universe. Bakit po ito ang Okay. Okay. Okay, at meron tayo dito, no? Family na naman, no? Family and children. Ako nakikita dito. Mari may hingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka o may sinusuportahan. Paaling anak mo, family mo, sanay ba sa inyo, ha? Iba sa inyo, maaaring may problema kayo sa pera or may problema kayo with it comes to your mother. Yan, kasi may mother figure tayo. Or maaaring ikaw ito, no? Ang nakikita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon na maaaring ikaw is mapipressure. May mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng limitation. Halimbawa, pakikipag-usap, maaaring lilimitahan mo, or may mga gusto nga sabihin na maaaring hindi mo masabi, ganyan. Nagkakaroon ng, nagiging weak. Yung iba dito is there's a weak situation, maaaring napanghinaan ng loob, no, sa nakikita ko dito, or hindi yung sitwasyon na na-over-kindness kayo sa isang tao, or may tao na overkind sa inyo, ganyan. Or hindi yung iniintindi nyo na lang yung bagay-bagay o sitwasyon na nagaganap sa buhay mo, either to your anak, family, ganyan, or sa trabaho mo, sa nakita ko. Pero kung tutuusin, napipressure ka na dito sa sitwasyon mo, sa nakita ko dito. May mga gusto ka i-pursue, no? Pero you need to pursue, sa nakita ko dito. You need to speak out din kasi sa point na yon. You need to keep moving to reach your goals. Sinasabi rin dito, tandaan mo, kung you are very careful, kung very care ka talaga at gusto mong lumago yung foundation na yon or any situation sa buhay mo, kailangan mo i-pursue yung mga idea mo this time sa nakita ko dito. Huwag kang maging mahina. Kumbaga kasi sa ngayon, sa iba sa inyo is nagkakaroon ka ng kalakaran o may kalakaran na nangyayari. Ako, kailangan dapat ganito, kailangan ganun, dapat ganyan. Parang nagiging ganun. Kumbaga, maaring hindi nyo nasusunod yung intuition nyo this time sa nakita ko dito. Kumbaga, pinaniniwalaan mo na lang o sumusunod ka na lang sa agos ng buhay o agos ng situation sa buhay mo. Ganun, sa nakita ko. Pero, ang sinasabi dito, kailangan mo na makipag-communicate. Kailangan mo na i-pursue yung idea mo. You need to concentrate, and kung kailangan mo ma-achieve yun, i-go mo lang yun. Kailangan sa'yo is magkaroon ka ng mental clarity
sa lahat ng idea mo, sa iyong project man yan, sa mga ipo-works mo this time, you need to concentrate, no? Sinasabi dito. Kasi isa lang yon ang mangyari sa'yo. Creative, magiging creative ka or magkakaroon ng destroy. Ganun lang. Kailangan confident ka. Kailangan speak out dito. Keep moving towards your goal. Kumbaga, kung may mga nangyari o naganap na sa buhay mo na nag-fail na, huwag mo nang panghinayangan yun. Ang kailangan lang kasi ngayon is to fix or magkaroon ng resolution, no? Sa nakikita ko dito. Kasi may nakikita naman ako sa yung victory and success. Siguro lang napanghihinaan ka lang ng loob sa nakita ko to. Kaya minsan dumadating ka sa point na naguguluhan ka. Yun na nakikita ko sa iyo. Yun. Maari may tao rin ako nakita dito na makipag-usap sa iyo. Maari a mother figure or family related or anak or kasama sa trabaho na maaring ma-pressure ka sa kanila. Nasabi ko na ba yun? May mga point ng buhay mo na pinagtitiisan mo lang. May tao dito na mas gusto nila kasama nila ang friend nila or hindi yung sitwasyon na there's an emotions, feeling emotions, maaring kulang kayo sa tulog, hindi ko alam kung night shift kayo or kulang lang kayo sa tulog, no? Magtulog kayo, maaring marami kayo iniilusyon o marami kayong iniisip every night na sana pahalagahan nyo rin yung sarili nyo. Kailangan sa'yo is a balancing. Yan, kailangan mo rin magsaya if ever sa iba sa inyo, no? Mag-focus kayo para maibalik nyo yung inyong sigla. Arigatou namaste, God bless.